kag walay kasawayan sa iya atubangan. Siya nagtanto sa aton sa gugma nga mangin iya mga anak paagi kay Kristo Jesus suno sa katuyuan sang iya kabubuton. Sa pagdayaw sang iya may mayaon nga bugay nga ginbugay niya sa aton sa dinigugma. Sa iya may pagtubos kita paagi sa iya dugo nga amo ang kapatawaran sa aton mga paglapas. Suno sa kamanggalan sa iya bugay. Lapas na, and another verse, John chapter 15:16, ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whosoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it to you. Magapangamulit kita. Sa luwat kami pangayo din katahuran amay, subong nag-approach kami sa imong presensya, agod simbahon, dayawon, kag pagapasalamatan. Nagato ako ang imong nubya handa, bangod sa ilay kapakita nga sila handa magpamati. Pag isa pag-say Amen, Amen. Say Hallelujah, Hallelujah. Say Praise the Lord. Nagato ako ang ilang alag, nagakalangkag, nga ma-approach ang imong presensya, madayaw kag maimaya ang imong anak. Inito na ang ginampo namon sa imong balaan kagamanan nga ngalan, Lord Jesus Christ. Amen. Magaling po ang kansa sa inyo. So, shalom. Amen. Ang Ginoo maghatag dugang pagid sa aton sa clear understanding o mathaga pagamo nanungod sa madamo nga plano, preparasyon para sa aton. So isa lagid ang nanamian ko nga passage sa akong ginbasa, ang Diyos nagpili sa aton. Amen. Thank you, Lord. Kung asawa, bana, kabataan, guro magsiling kakulangan ng makita nila. Kung ibang nga tao magsiling, hindi man siya karapat-dapat, pero kanami sa Ginoo. Kaya nga man, sa wala pa tama tao, sa wala pang tanan nga butang, kabalo ang Diyos, nga ikaw magatuo. Amen. Ikaw masaligan, kita masaligan. Kaya nga man, kilala sa Diyos ang iya kabataan. Right. So, ang term nila kabataan, in other words, may araw siya gimension, iya gidya, iglesia, nga iya nubla, asawa sa Diyos. So, ang Ginoo, tama kadalayaon. Bangod ang iya ginhambal diri, sa iya pagpili, nga mangimbalaan, kag walay kasawayan. Amen. Amen. So, kung sa kasawayan lang, sa pagbunag ta, sa kanilang kalibutan, ang punaan ta, kay tanan nawadaan sa himaya sa Diyos. Hallelujah. Pero wala din na nag-stop. Wala din nagtulog ang Diyos. Ang gintulog sa Diyos sa iyang paggagamanan, kay bangod siya ang Diyos nga all-knowing God. Kabalo siya sa tanan nga butang. Sa wala pa ang representasyon naton sa kita na tao diri, kabalo siya nga kita maminato doon. Nga kita mapinasakopon. Amen. Amen. Pwede ko lang may dug-dug ni gamay. Alright, para kita ko natin slide. Okay, first slide says Leo Gane. Okay, kay ini siya isa sa mga dimensions ng Diyos pag isaya spokesman, bakba, among propeta, so magarilay ng tako anong ginambal sa Diyos pag isaya kubos kalagad. So listen what the prophet of God said about it. God has a time and a reason for the time to fulfill all His work. Amen. God knows just exactly what He's going to do. We just have to receive it. It has to give it to us. So, kung nalang nabasa, gako na lang ni siya sa dugang pagid nga klarifikasyon, kasanagan ang ginambal sa Diyos na rin. So, ang Ginoo may mga bagay nga iya panugot. Nasa diin ang iya kagamanan, ang iya perfect will, ang iya pinaka plano sa aton kabuhi nga sa diin mahimaya ang iya ngalan. No, madamo siya nga attributes ang iya pagka-Diyos, bahin sa iya pagka-Diyos, nga aton siya manluluwas, siya aton Diyos, nga aton siya aton man amay, aton manuglaygay, siya ang aton Diyos nga manuglipay man sa aton. So, sa simple nga pulong, siya ang tanan nga sarang makabulig sa aton, kang magabayaw sa aton. So, tanan nga butang,
may mga purpose ang God. Kung makita tang aton kaimtangan sa sitwasyon ta bilang mga Kristiyanon, grabe na ang mga battle na aton ginatubang sa aton panimalay, sa aton kaugalingon, pero kanami kay still kita gipatindog sa Dios. Amen. Still kita gipabasog sa Dios. Amen. Still kita nga ginaulay sa Dios. Bangod may mga plano siya sa aton. Kung makita ta sa kalinlain na sitwasyon, siguro grabe, no? Bilang mga soldado, puno kita sa mga pilas, bandis, may sa tiil, sa kamot. Pero praise God, kay we are born as a soldier. We are born as a Christian. We are born as a family of God. So kilala tang aton kaugalingon. Nga kita galing di ordinaryo nga mga tao, kita espesyal nga mga anak sa Dios. Aton amay nga nagtugas sa tanan nga butang, aton siya ginadayo kag still nga ginapasalamatan even sa hard time. Sa aton mga struggle, sa aton mga desperasyon, sa aton mga trial, ginadayo tang himaya. Kag ginataga himaya kag pasidunggan ang aton Ginoo. Amen. So nakita ko nga sa aton mga tagipusoon, nakita naman sa mga tagipusoon, sa mga Kristiyano, grabe! Kung naglakad na ta sa Pangulo, kakulangan lang kag sayop naton makita. Siguro hindi na tatapangalagan. Pero kanami kay Lord. Nagipasa niya kita sa kapayanan. Amen? Faith is a revelation also. So, next slide. So now I want to say that I believe in a leadership. Tandaan lagi na. So, Diyos na nagtawag sa aton. Siya ang nagpili sa aton. Siya nagdiyon sa tanan. Sa mga bagay, agud kita lipunon. Pero tandaan ta dire, wala na siya yung nagsilingas in na nagpaimuyong. No? O panguna-una lang. Kundi may mga bagay siya ang ginambal. Now I want to say that I believe in leadership, but it is not the leadership of men I believe in. Siyempre, ang tanang nga butang ang atong gina-acknowledge kag sarang makalid sa atong si Lord. Amen. Pero okay, I believe in the leadership of the Holy Ghost coming through the Word. May ara siya basis. Amen, sa pag-lead sa aton. Amen. Siyempre, ang Holy Ghost kung magapot, tudluan kita sa tanan nga butang. Kag ang Holy Ghost mag-pinpoint sa aton, mag-guide sa aton sa direction back to the Word. Amen. Amen? Ang leadership of the Holy Ghost nagatulod, nagakumpas sa aton back to every Word of God. Amen. Hallelujah! I believe also that God has sent men. O, wala siya. Kaway ka nagpabilin sa Holy Ghost. Why ba nagpabilin sa Word? Kundi may alam siya, God has sent men in the church. Amen. Amen. So, kinanglan kagid ang aton man pag-acknowledge kapag this men who are gifted by the Spirit. Amen. O to kayo Spirit, the Spirit of God o the Spirit of Antichrist. Ephesians chapter 4, 11 to 13. No? Very common na sa mga verse. Apostle, prophet, teachers, evangelist, pastor, and they will keep the church in order. Amen. Amen. So, hindi galing mga channel ang iyo. Pero, through the leadership niya po ni God, Amen. ini mga ginusan niya, siya man ni Japon. Praise God. Amen. I believe that. Oh. And they will keep the church in order. I believe that. O, siling sa prophet. I believe also that the church ruled over by men that God sent to take church. Amen. Amen. So, why man din mga pastor yung pakilala? Kilala kami mga pastora. Mga bakiro na niya. Hindi niya profesyon. Gifts na di. Uling. Okay. Kasi man-estimate yung baka mong sarili pa. Okay, but that rule is by the Word. O, back to the Word na po, no? But that rule, abi ko hindi ang pag-rule, hindi sa Word. Tugap lang eh. Dapat sa Word. What kind of Word dapat ang mag-rule sa aton? Kaya siyempre, ang process ni God, pa-channel niya, prophet. No? Pagandalong sa evangelist through the Word of God, pag sa propeta. So, ginabalin ni Lord para may plasta kita.
Hindi kita silinga daw magutakot mga at total uligos man magagay sa ako na. Hindi na ko yung magkasig. Kinanglan tagit magpasako sa gitna sa sanggol. Sa Diyos sa Iglesia. Amen? So that it is not man really ruling but the Spirit of God, for the Word and the Spirit are one. Amen. Wala pa ka na ito. Thank you, Lord Jesus. Naglag ko lang yung gamay. Ang kita-aras sa slide ko. Next slide. Okay. And we must follow Him. Sa di kita magasunod kay Lord. Anong representasyon ni Lord? Ang iyang Word. Amen? It's the only way to have eternal life. Praise God. What if words ang denominasyon may eternal life? Ang words sa mga denominasyon, si Kristo tao, si Kristo propita, si Kristo ikaduha nga persona. Pero sino ining word ang gina-pinpoint diri? Walang liwan. Ang full revelation ni Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah! So the leadership of God is to follow vindicated word of the hour. Amen? By the Holy Ghost. Itong pasugtan taling Bible scholar yan. Itong pasugtan ta ang alam ng tao. Million miles ang kalayuan natin sa Ginoo. Pero this revelation hindi niya gikan sa kaalam sa mga tawhanon ng mga filosofiya, kundi this is God's revelation. So si Brother Branham, 7th grade lang, wala gidya may hukon ang God hindi mag-guide sa iya, mag-deal sa iya. Pero sa madamot ta nga mga na-approach, nabatian, nabasa, kag mga na-meet nga mga tao, lain ang humble servants ng God. Amen. Amen. Si Brother Branham, wala yung nagapakilala, pero grabe ang paggamit sa Diyos. Right. Hallelujah. Ang bindikado nga pag-guide kapag usagin sa Diyos siya, hindi patulangan. Amen. Amen nga man, He is genuine prophet. Why sabihin, damo propita, damo prophet, preacher, pero may arang iya, bindikado mga propita sa Diyos. Hindi sa iyang alam, kundi by the revelation of God. Si Juan nag-ibi, wala siyang tapos kung isa nga makabukas ang silyo. Karoon ka, wala siya sa Bible school, nga this is thus saith the Lord. Pero kinaklaim niya sa humble servant of God, thus saith the Lord. No? Propita lang niya makambal sila ang matuod ng propita. Hindi tayo sila nga ang Bible school, thus saith the Lord. Kaya hindi na mo ang pamaagi sang God, ngayatag yung revelation. Hindi paagi sa pagtuon. Amen? Amen. Kundi vindicated sa God. So we've got to follow every day. Amen? Every hour of the day, every step of the way, we've got to be led by the Lord Jesus Christ. Amen. Paano talim sa ano? Way ba nga magagayad sa Word of God? Tilawin na Kristyano ta manginom. Mangluya ka. Tilawin na lisa sa pulo sa Diyos kung kita magkabuhi. Hindi kita mag-follow every day. Gawin ka, galubat ako sa cellphone. Na ano man itong inihin ko yan. And we walk every day to follow God's Word. Amen? Dira nato makita ang kusog galing sa Diyos. The joy of the Lord. Amen? Ang kusog galing sa Diyos na makapadayon kita. Even though madamo kita ng mga struggle in life, pero kanami, kaya wala siya nagpabaya sa atin. He always reminding us. Sino nag-remind sa atin? Ang Ginoo. Pagi sa word sa lagito akong ginimo man. Dulag ko nakapangamuyo man. Wala ko nakatin fellowship so mag-remind siya sa atin. Glory to God. So, and a life that doesn't follow Christ daily is not worthy. Tinanglan tagidya mag-follow kayo. Magkabuhi bilang Kristiyano. Amen. Amen? Amen. Kung ito kagina, nasiling gitara kita sa kapawa, kung nagalakat naman sa katutulman, basi, may nalimtan pa na dapat natin balikan. Amen? So, next slide. Hallelujah! Now, it's election. I want to get on that election strong because it's the truth. You didn't become a Christian just coincidence. Amen?
So, hindi niya sila na coincident lang na naging Kristiyano. No? Kilala sa Diyos ang iya mga anak. Oh, kung kita, magpasubot kita na make believer ta, maging pulos ang atong pagpangabudlay kung hindi kita magmaminatudpon na bilang Kristiyano. Right. Pero hindi, galing, hindi coincidence eh. Amen? Amen. Sa adlaw-adlaw ta nga pagsinalayo bilang Kristiyano, amen, dire makilala tayo ang aton kaugalingon amat-amat. As long ginakabuhay ta si Kristo, as long nagapamalandong kita kay Kristo, as long nagalakad kita everyday kay Kristo. Dira tama ng Kristo. Dira tama Kristo na aming galing magkabuhay bilang Kristiyano. Okay, because you become Christian before you were in this world. Before you were born of God, ordained you to be a Christian from the Garden of Eden, from before the foundation of the world. Grabe yung mga statements ang gado. Revelation 10:7, 10:8. Amen. Nagato pala kita. Nga itong ngalan na sulat sa libro sa kabuhay sa Cordero. Amen. Amen. Imagine, wala pa tatong. Wala pang langit, wala pang kabituonan. Pero before, sa tanan ng mga bakal, ang Diyos nag-ordain sa aton. Siya nagpili sa aton. Siya nakakilala sa aton. Claro! Kaya ganun tulog sa aton. Tumagwad-wad yung Kristiano. Makaano na tayo. Do ano pure, kilala kita sa Diyos. That's why yung pinatama ko. Amen. Kaya nakita ka subong niya mga diskrasyon na sa kabuhay niya. Right. Amen. Maybe sa tumatunga, grabing struggle, pero kita nga, in the long run, ari na sayaw. Amen. Hindi na nagawa-wapul sa tumatunga sa bisip. Pero, he's a chosen. Pinili sa Diyos. So, wala mapapasa ng kalimutan. Go, brother and sister. We're the bride of Jesus Christ. Next, sister. So, pinindaan ako na. Okay. When a man has been born again by the Word of God, imagine predestinated ng word. Amon din yung mabaton sa mga denominasyon ang word predestinated. Hindi niya pwede nga Ginoo, limitahan ta siya pwede i-declare. Amen. Ang iyaging tanduan nga daan, iyaging pakawatarong, iyaging pakabalan, kagaroon na nga mo siya mismo magahari kag magapuyo sa sinang katinugan. Sino pati yun ta? Ang statement sa mga Bible scholar o declaration sa God. Right. Hallelujah, brother! Kanami, kay sunod sa Episo Kapitulo 7, sa iya may pagtubos kita, paagi sa iya dugo. Amen. Karon, inway sila kay pati kay Kristo, nga siya ang Diyos na napayag sa wala pagtubos. Right. Kita nga nagatuo may pagtubos sa aton. Amen. Hallelujah. That's why ang aton lawas, sini madugay sila sang Diyos, sang lawas nga kalangit nun. Amen. Human body, glorified body, the time will come. Amen. May langit nun nga lawas, may mayaman pa yun sa lawas, nga lawas ibalik sa sanggad, nga siya magaroon na sa duta. Wow, kundo ano ka bulahan kita ng mga tinuga. Praise God. Grabe, Ginoo. Okay, it will be word of God on top of word on word. Not a denominational creed, and then a word and a creed. Di pwede doon, no? Word and a creed. And it won't work. You cannot have the living in it, only one eternal life, Jesus Christ, the Word. Amen. Amen. Hallelujah. Predestinated to eternal life. Jesus. Nag-doubt pa tayo. Ginapaluya lang ito sa nyawa. Una, away, simahin ng pag-away. Dapat ma-recognize sa kung sino ta. Na-recognize ta kung sino kita. Nga hindi kita basta-basta ihatag ang iningab bugay sa Diyos nga sa aton. Ato na, tagong pa siya. Limit. Every promise of God's kinasulat sa Word is our. Right. Promisa niya ni Lord.
Amen. Next time. Maglupad na karoon lang, wala na. We have seen all kinds of great moves, shouting and praising God. Why kita din nga nag-deny? Kaya ginatuluan kita sa God kung paano kita mag-worship kay God. Amen. But, that's all fine. We've spoken in tongues and prophesied and all we've seen, all that, that's fine. That's come right along with it. But, remember, the last thing is His divine presence, the Word. That's Apetitos tal. Grabe mo kumalak. Grabe mo siya. Yung mga born again, grabe mag-speaking of tongues. Sa unang basis, damo nag-perform sila hanggang nainitin ang mga bagay, pero wala sila Word itself. Nga man, wala nila ginpamatian o na-recognize man ang Word of God sa atong nga panahon. At si praise the Lord. Praise the Lord. Kung ano kita kasi siya, Brad, grabe. Isa lang, payo na tanan. Galing, may na-miss sila. Nga kung wala ang Word of God sa ila tumakita na mangin walay pulos. Right. Ang pagdayaw, ang mag-speaking in tongue, anana! Pag hindi kita nag-trust sa source ng tanan. Amen? Sino ang nag-source ng tanan? Manugatag sa tanan? Di ba ang Word? Sino ang Word? Si Lord Jesus Christ. Right. Hallelujah! He is the Word. The head, the Word. It's coming to the body. And then that Word in Hebrews chapter 4, 12, 13, they said the Word of God is sharper and more powerful than a two-edged sword. Amen. Dalayaw na ginagawa. Amen! Hallelujah! Kuyatan ka lang, amen? Kuyatan ka lang kung ano ang ipahayag sa Diyos na bindikado ng pulong sa pahayag sa nga panahon. Bisa na ano pa yung bal sa mga Bible schooler. Stay. Amen. Next slide, sis. He gone to prepare a place. Nagatuba kita sini. Yes, amen. A perfect place where no evil exists, no sickness exists, no old age exists, no death exists. It's a perfect place. Amen. Amen. Masiling kita sometime kung di mag-doubt kita tuod ng preacher home, tuod na ang bagong langit ka, bagong luta, tuod na ang millennium. Yes! Amen. Kung kita may faith, genuine faith, hindi kita mag-doubt sa pahayag sa Diyos. Hindi ni comics. Right. Hindi ni storyteller. Storytelling lang. Kung wala na yan. This is God's love. Na gusto niya ipahayag o ipakita o intindiya sa aton nga grabe ang preparasyon sa God. Amen. Before the foundation of the world. Hallelujah. So gawlan na lang kita sa exact moment of time din. Ano say? Amen. Oh, grabe. Aton lawas di pa ni perfect. Time will come. Sila na sang God. Right. And the Bible says, Jesus said, be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. Okay, sa perfect naman mo, Lord. Dude, grabe, nag-inaya ka mo yan. Sino di wala sa laam? Sino di wala kakulangan? Damo tiya kakulangan, kung pagabalan kakulangan. Pero sino na sa ato nag-declare na matarong, kagimpit siya itubangan? Di ba ang Diyos? Kung kita ya pulpugun, tayo atong dugan, kaya we are not worthy. Pero there's someone na nag-declare sa aton na kita worthy. Kita himpit. Kita ginpatawad. Ginaboy sa dagat sa pagalimot atong sa lahat. Amen. Hallelujah. Si Lord Jesus Christ sila. Damo ta kakulangan. Pero ang nagapadayon sa Diyos, ang nagapabuhig bilang Kristiyano mong minatulong sa Diyos, wala nagapadayon sa pagpapasala. Kaya hindi sila makasala. Ang term na lingaw sala, ano siya? Unbelief. Ang pinakadalong sila. Di ara pa lahat. Sige ako ng unbelief. Muy dalaya. Mga kakulangan lang na, mga mistake na na ito. Padayon ka. Nasigong na lang nila. Sige sis, yung tayo na sa na sa. Last na. Amo na nga kung signal nga last quotation nga na nasa. So how can you do it through anything else but the perfect Word of God, which is the water of separation that washes us from our sin. Amen. Nagato kita. Doon lang palakpak kay Lord daw. Pwede magpasalamat kay Lord daw. Amen. Anything but the perfect
separation that washes us. Right. Amen. Amen. Sa kumare, natawad na ka, kung salamat ko, pare, sa baka, hindi na pala galing ang mga tinaga, grabe ng kalipay ka. Kung sa statement sa tawanon, yan yung sinagambalo. Thank you, Lord. Ipatawad na ka, hindi mo alam. Dumadawat ka pa. Sabi na, Amen. we are born as a real Christian of God. Predestinated. Siya nagpili. Siya nagtando. Hindi nga itong kagalingon. Hindi si pastor, hindi si brother, hindi si sister, si Lord ang nakakilala sa atong sin. Amen. Amen? Amen. That's right. The blood of Jesus Christ. Think of it. The dripping bloody word was the bride in. Gato ba na kita? May sakita. Bahay sa nobya ni Kristo. Amen. Kung bahay kita sa lawas ni Kristo bilang nobya, pasalamatan kang dayawan na dalangatan niyo. E hindi mo yan kita lang. In the first days ng kapit nila kaya nakasala before the foundation of the world. Amen. Ari lang sa pagkatao ta. Pero sa kabataan sa Diyos, kabalon Diyos yan, nga sila ya, anak niya. Gitubos lang ta. Gimbawin lang ta. Amen. The blood of the Word of God, bleeding blood. Grabe. Yes, sir. She's done. Perfect. Virgin. Unadulterated. Yes. Hallelujah. Pamati talaga sa tanas. Pamati pata sa aton balingag na paminsaron. Pamati pata sa aton balitsagon. Pamati kung anong ginambal ni Lord. Amen. Bang! Tino! Kamapadayon pagpangalanan sa Diyos! Kaya may giniglerer siya never sin in the first place. Ito definition ko Amen. She was trapped into it. Trapped ang tawag na sa prophet ko, there's the Father house that is God. So, dalayan ng Ginoo, sa Diyos ang inaya. So, pampainit pala niya. Amen. Sa magasunod na pagagamiton sa Diyos sa aton sa sining fellowship. Magatindog ang pagsatag sa aton God nila glory. Salamat sa aton Ginoo nga amo siya ang naghatag sining spiritual mana. Pamalandungan nga amo siya ang dalpon ng mensahe. So, Salmo 55, versikulo 1 to 6. So, sa nakita ko ang program, nagpadala sa aton pinangga nga associate pastor din, si Pastor Jory. Nag-abot sa heart ko nga amo ni siya ang akon nga pamalandungan kag dalon. Kag basahon ko, dungga ang akon pangamuyo o Dios, kag hindi ka magpanago sa akon pag-ampo. Halupang da ako kag nasabda ako. Nagahiwasa ako sa akon panghayhay kag pag-ugayon. Bangod sang tingog sang kaaway, bangod sang pagpigos sang malauton, kay ginapasangta nila ako sing kalautan kag sa kaakig ginahingabot nila ako. Ang akon tagipusoon masakit sing tama sa sulod nakon, ang mga kakugmat sa kamatayon nagaabot sa akon. Ang kahadlok kag pagkurog nagaabot sa akon. Kag ang kakugma nagdaog sa akon. Kag nagsiling ako, o kabay, kung tani nga may mga pakpak ako subong sang salampati, niyan magalupad ako kag mag-ahuway. Amen? Kag magapangamoy kita mga hudot. Ginoo, madamo gid nga salamat sa sining tama gid ka mabugana nga message sa prophet naging tikuluhan niya on the wings of a snow white dove. Kag kami subong Ginoo magataon sa sining tama gid ka sustansyado kag mabugana ka pagkaon nga ginpreparat mo Ginoo sa amo. Salamat sa pinalangga nga prophet. Salamat nga ikaw Ginoo wala gid nagkulang sa tanan gid ka aspeto sa amon kabuhi. Ikaw ang rason kung nga nagatintog kami subong. Ikaw ang rason kung nga nagapadayon kami subong.
Ikaw ang rason nga nagakalipay kami kung may mga pagtilaw. Ikaw ang rason kung nga ang Ginoo inspired kami sa pagpangalagad. Tungod sa kapuhi nga walay katapusan nga yara lamang Ginoo sa imo. Ang sinig mo dapat din nga magkalipay kami. Kaya namon ngalan na sulat na sa libro sa kapuhi sa Kordero. Oh, hallelujah, O Diyos! Hallelujah, hallelujah. Salamat gid. Dumduma ang halin sa pinakamagamay. Pagkatapos sa amon nga mga elders na ginaampo gid nga ikaw gid mag-take over sa tanan-tanan. Mag-feed Ginoo sa tagsa na tagipusoon nga nitipid kay kay subok. Kag sa may mga ginabatyag kulod ikaw gid magahikap. Oh Dios, hallelujah, great healer ka. Manong ayok ka nga amon ginaalagad nga Ginoo. Dumduma si Brother Will kung may ginabatyag Ginoo. Magamamoy sa iya. Ikaw pa sa Ginoo malang espiritu magakonsat kag magahikap sa iya kag magaayo sa anuman nga ginabatyag nga Ginoo. Kung anuman nga mataas ang datsyon ikaw Ginoo, magabalik sa normal sa tanan. Oh, Father, ginatugan ka ginasalig namon sa imong tanan ang ila pinalangga mga pastor sa mga pinalangga mga pastors diri, si Pastor Baros, si Pastor Johnny associate upod sa mga pinalangga ng mga kauturan nga ari diri, mga kabataan, mga young people, mga brothers and sisters nga ari. Ginoo, salamat nga nakalambot kami diri. Nga set and sound kag nakalambot kami nga ila kami abi nga may kalipay Ginoo sa ilang tagapusoon. Oh Father, salamat gid. Himayaon kag dayaon ka sa amon kabuhi. Sa imo labing gamahanan nga ngalan ginaampo ginasalig ginatugyan ang tanan. Lord Jesus Christ, and everybody say amen. Amen, Jesus. Okay, glory ka kung galing ko sa mga utod. Sundin nyo lang po ang inyong direct tablet. Ang inyong tablet. Are. Di ba may tablet ka mo dira? May Tagalog siya eh. Ang tablet nyo tanaw nyo lang punta diri. Pinduta lang ang duwa ka araw sa babawag sa dalong. Kaya may Tagalog ni siya ang On the Wings of a Snow White Dove. So, masundan nyo po sa Tagalog. Kung English po naman, may araw mga madira nga English na ko akong Tagalog ang pili ko nga basahon. So, ari si King David aton siya na basa kag medyo problemado gid ni gamay. Kasubungan sa aton nga kung may mga arak nga mga pagtilaw, problema kag mga kabugatan, ambot kon nag-aabot man na sa inyo kung kaisa nga makasiling ka mo nga tani may pakpang na lang pala kay malupad ko sa malayo kay malayo kay magpahunay-hunay ko kay dito ko mga tinira para nga tawhay. Amo ni sa ang ginhambal ni David nga kung tani may pakpak ako nga iyasang kalapati o kung sa aton pating kung kaisa daw na alam ito midland pating sa Tagalog kaya pating bagis bagis mo pagkalain din ang libay ko sige lang imidland mo lang isang kalapati kag pagka nakalupad na siya dito sa kung sa diin nga wayang nga malayo sa mga tao, malayo sa kung anuman nga mga pressure kag mga stress sa kabuhi. Mga siling ka nga makapahuway-huway. So ang ini mga kauturan nga ginpamulong ni David, dira nyo na siya basa sa paragraph sa 33, no? Ang English ka Tagalog parehas man lang ang paragraph sa atong dira tablet. So kung gusto niyo masundan na ako naging hambal, sundin niyo na lang dira. So dira niyo na sa mabasa sa Trinitis nga paragraph. So mapadayon kita mga utod
ang akon lang gid nga gusto ko itong bubon para nga kuha ko sa akong pinaka-highlight, ini ang kalapati o kung ang dove. So, discuss niya dira sa dira sa inyong tablet, sundan nyo lang, din-discuss niya nga ang ining kalapati, man si Brother Branham, sila isa sa pinaka-paborito niya nga fish. Ako ang kalapati. Amo lang yan hambal. So, sa pagka gusto niya kag sa paborito niya ang ilang fish, siyempre kung ikaw, kung ako na ang iyong mga paborito, pangita-ngita mo na, search mo na ako naman sa mga klase. So, malamo sa may ginambal nga mga klase sa mga different variations ng dove sa paragraph 43. Mayroon dira maging tawag niya nga turtle dove, na mayroon man dira ang ginambal niya nga morning dove kung sa Tagalog dira nga tablet nyo, kalapating anochi. Kay sa English na is morning dove, may gitawag man sa nga evening dove na morning dove is kalapating Dolores. Kay ang morn is ang pag-morn, hindi lang pag-ako, kasubok. Kay ang kalapating ang evening dove is kalapating anochi. Kay siyempre kung paborito mo, kung favorite mo ang isa ka bagay nga kasubong sa kay Brother Branham na pagtanaw ya ang mga variations ang sina nga klase sa fish. So may marami nga mga pagkakaiba-iba ang dove. Discuss nila paragraph 43 na paragraph 44 na pakita niya dira. Kag ang atong tanawon sa mga dali, ang mga biskan tuod padamo sila sa klase ang dove, pero ang ginatumbok sa propeta amo sini nga biskan matuod madamo sila sa variety, pero pag kasiling mo gani nga dove, ang dove amo ni siya gali ang isa sa pinaka malimpyo nga fish sa kahanginan. Limpyo-limpyo gini siya mga kauturan niya nga fish ang ining dove. So sa discuss niya ini, dira pagit so dahil balangasa nyo lang balangasa, aragalong na may so amo ni siya ang pinagid ka isa sa pinaka malimpyo, wala na sa pinaka, wala na sa masubra pa. Amo ni siya ang pinaka malimpyo, paragraph 43, no? Paragraph 43, sa paragraph 43 na ta. Amo ni siya ang isa sa pinakamalimpyo nga fish kag wala na gid sang iban. Kay ang inigali nga fish ang ining kalapate, wala na siya abdo. Wala na siya abdo. Hindi na siya pwede makakaon sa kung ano-ano lang ang mga patay nga mga sapat, mga dunot ng mga karne, o kung mga nagkalat dira nga mga mahigko nga mga bulok na mga karne, hindi na makaon. Kaya tungod nga ang kalapati, wala siya abdo. Kag kung gusto niya gid nga magkaon sa sila nga mga bagay, mapatay na siya. So amo ni siya ang kalapati ng utod. Kwaon na yung background sa kalapati. Kay dugay-dugay, kwaon na kon o kon kwaon mo sa anggulo nga although ang kalapati naging hambal din sa prophet, ang Diyos nag-symbol man sa kalapati, ang Holy Ghost nag-symbol man sa kalapati, pero paon mo sa anggulo nga ang kalapati nag-symbol sa bride na amo kita. Amen? So kalapati ang Ginoo na magpapalagay. Hallelujah. So yung kalapati limpyo ni sa kaayo, kay tungod nga hindi mo ni siya pangaon mga kauturan sa kung ano lang gusto niya nga kaunon. Kag wala siya sa pwede nga kaunon, magluwas lang gid sa gin-provide sa iya nga para sa iya nga naka-design sa iya nga pagkaon nga hindi siya mapatay kundi
kundi magapadayon siya nga mahimsog, malusog, kag maayo ang iya nga pangangatawan. Kay tungod nga ang iya nga gikaon para gid sa iya, kag naka-design gid para sa iya nga utod. Amen. Kag tuloy-tuloy na wala na sa pagkari. Kag paragraph 44 na tanong sa paragraph 44 na kag pwede sa kalimpyo kag isa pagit ako pagit nga ipasada na nga daan nga ang ini nga kalapati mga kauturan may ari ni siya nga paragraph 58 may ari ni siya dali nga langis o kung oil nga ara dira sa iya sulod nga bisan hindi siya maligo nagapabilin siya nga malimpyo kag healthy siya kaayo nga dirt. Sining sa prophet, sining ni Brother Branham, kung kaptan mo ni siya, kag simbutan mo ni siya, daw maamoy mo ang samuyuya na kuno nga langis nga halin sa iya sulod. Amen? Kakaiba mga utod ang hindi nga kakaiba ang hindi nga kalapati. Kay wala man gid naton matun-an isang maayo kung wala ang mensahe. Wala kayong isang nagabasa kita, isang nagatuon kita, ma-inspired kita kay ang propeta discuss niya kag makabalo kita kag makatuon kita. Amen. Hallelujah! So, di ba kakaiba? Kakaiba siya eh. Nga ano kakaiba? May oil na halin sa iya sulod. Nga ang ini nga oil kung saan nga nagagwa sa iya ng mga feeders nila. Kag, bro, kung ginadisinfect naman mo ang mga ara-ara nila, kay napapakapan sa misis, napapanatili niya na malinis siya eh. Sila ko, ano pa daw? Nawala ko hon? Kahit napapanatili niya na malinis siya. Ang oil na galing sa iya loob, napapanatili niya ang katawan niya na magiging malinis kahit hindi naliligo. Grabe ka statement pa. Pero kinamaligo kita yahan. Ang ato na istoryahan din is ang animal nga gabi. Pero dito guys, makatuta kay na nakaka-inspired ba ya mabalanta nga gen kahalimbawa tas ang Ginoo sa isa ka kalapati. Amen? Very inspiring mga utod nga mabalanta nga Lord. Gen simbolo ng gali ang bright sa isa ka dove, sa isa ka kalapati. So baon ta sa mga dali ang iya background may time pa man. Baon ta sa mga dali ang iya background ining kalapati. So ining kalapati naman baon ko naman sa isa ka background nga gingamit man siya sa isa ka propeta man sang God si Noe sang pag-anaw. Na i-take ko na karon kamay hambal ko na karon nga gusto ko nga matikit sa Tagalog na gali. Nga paot ang background niya nga sang pag-anaw, sang grabe na gid kalapuyot sang sining nga kalibutan, grabe ang nakakatakot ang galit ng Diyos hambal sa message mga utod. So nakakatakot paragraph 91 na tanong. So nakakatakot ang galit ng Diyos. Pagka ang Diyos nagalit, nangakig o kung naakig, sino bala ang surang-surangga na magatindog sa iya atubang gibaway? Amo na nga makahalaglo kaayo mga utod ang kaakig sa Diyos. So sa nag-abot ang triple ka nakakatakot na galit ng Diyos, sang nagpadala na, sang ginpuksa na ni Noe ang arka mga kauturan, ginpadala niya ang kalapati. Pero antes pa sinabi pa ako sa mga dali kay nagip paragraph 94 ang
ang arka. Kaya baon na lang sa mga dali, anti sa parayon ng kalapati. Kaya ang arka, paragraph 94, ang arka, ang hambal diri sa propeta, din symbol man sa kay Lord Jesus Christ. Ang ark, magluwas nga ang ark na kasimbol sa Holy Ghost, ang ark na kasimbol man sa kay Lord Jesus Christ. Actually, ang Holy Ghost kay si Lord Jesus Christ, the same man lang eh. Amen? Ang dispensation walang ang naglain. Kaya ang panahon sa Holy Ghost dispensation, ang panahon man sa saan nga dispensation, pero still the same. Amen? Ako walang Japon. So ang daong kay kinamik, gusto ko lang ipaon, kay ining daong gali, ang sa pagpahimo, ang kahimo actually sa ang daong arka, ang Diyos sa kay Noe. Di ba? Wala kan si Noe naghimo sa arka nga, nagyaya na sa panday, di ba? Gin pakita sa Diyosaya kung paano pandayon ang arka, kagin panday niya. Kaya gini natin nakita nga ang arka, ang iya gali iya nga bintana, isa lang gin. Ato sa babaw. Nalibaran na kung mabasa niyo? Ato sa babaw, sa isang propeta, kung ato ka sa arka sa time ni Noe, hindi ka makasilip sa kilid. Hindi ka makasilip sa kilid. Sa kung sa diin, kung gusto mo magsilip, takla ka sa babaw. Kaya ang kantahan na ito ka lang to. Amen? So si Lord Jesus Christ, nakasimbol sa arka subong ang tanan nga ara kay Lord Jesus Christ kasubong nga ara kita sa arka. Amen? Ara, mabasa nila, hindi mo matanaw ang imo kilid, ang imo walangat kilid, ang imo tuong ang kilid, hindi mo siya matanaw. Kung gusto mo siya tanawon, ang matanaw mo, babaw lang, si Lord Jesus Christ lang din ang imo makita. Amen? So hindi mo makita ang imo kilid kung palitaon mo ang mga bagay-bagay, may kung mata ang aton gamiton, kabaroon ang mga musang mata. Di ba? Damo ba kayo makita ang mata? Amo na ganing wala tagin pa lakat sa mata sa aton makita. Amen. Wala gid pala kita sa aton pagtuo. Amen. Amen. So, wala kita time nga magtanaw sa kahinaan sa aton utod. Amen. Amen. Wala kita dira time nga magtanaw sa sila nga mga bagay kay ang aton utod nagapalimha man na siya, nagastruggle man na siya. Amen. Nagastruggle man na siya por sa imo, por sa aton, por may ara ibang kita tanawon. Itangla mo man lang imo sa babaw, di ba? Makita mo lang imo kay arka man na. Ding man na. Tingnan gusto ko kay mo tanawon mo. Matanaw ko bala. Kaya nga ano gid man pagkatanaw mo, si Lord man na makita mo. Dito sa babaw ang bintana. Di ba? So kung magtanaw ka sa imutod, si Lord ang imo makita. Amen. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Amo na sa ang disenyo sa arka ha. So aralan padayon ta. Okay, paragraph 93 no? O paragraph 93 paragraph 93 ka 94. So balitaan na sa kalapati. Kaya again na lang ang daong kaya ka-okay din siya eh. Okay siya kaayo para sa aton ng mga believer. So ang kalapati, gusto ko lang i-take note nyo na. So gin palupad, di ba pala paragraph 94, unang palupad ang uwa. Tama? Ang uwa ang unang naging palupad. So gusto ko tanawon ta ang ining kalapati na ini. Ginagawa tayo background. Pag lupad sa uwa, bagay ang uwa galing nga ini amon sa gali ang hindi pala masaligan pala nga believer. Paragraph 93, paragraph 93 na sa? O paragraph 94, nara na? Ato na, sa pagkagawa niya ining uwa nga ini, bagay tawag na sa propeta nga hindi mapagkakatiwala ang ibon. Grabe ni uwak ni kay manginaon ni patay ng mga sapat, patay ng mga bangkay. Ano ang pinaka-worst? Anong pinaka-worst? Take note lang kay Dua. Take note ang Dua. Anong pinaka-worst? Hambal sa prophet? Nasiyahan siya sa labas. Nasiyahan siyang manginain ng mga patay, mga bulong. Man, hindi kayo mapagkakatiwalaan. Nasiyahan
Nawili sa kalimutan. Take note! Anong kalapati? Ang kalapati mga utod, gusto ko nga tandaan lagi. Pagkasugo sa iya. Hallelujah! Pagkasugo sa iya. Man ang kalapati. Masaligan gid siya. Masaligan gid siya mga utod. Isa gid siya pagkakatiwala ang ibon. Pagkasugo sa iya. Hindi siya kasama o katulad sa uwa na nasiyahan sa labas. Na lipay sa pagkalibutanon ng mga bagay, mga pagkalibutanon ng mga pagkautang. Wala na. Nalimta niya na kung sa din sa nagkalim. Pero ang kalapati sa pagpagwa sa iya, mga utod, inay kalapati, balik din siya sa daong. Hallelujah! Tingnan kay kaon na karon. Balik din siya. May karakter ang kalapati, mga utod dyan na dapat lagi kwakon bala. Dapat lagi lambuton ng utod. Ako na ang gusto ko lambuton eh. Nga ang inang karakter sa sina ng kalapati. Amen? Balik din siya. Ano din sa gali ang buot sa limon siniman? Mahigog mahapong din sa gali niya sa iya nga ginalinan. No? Sa hambal sa prophet, man ang ining kalapati, ang ining pispis, ginatawag din sa na home-loving bird. Praise the Lord? Istoryahan na lugay-lugay ang home-loving bird mga kautulan. So, paragraph, balik-balik na tayo mga kadali ha, kaya jump ta. So, paragraph, paragraph 48, balik tayo sa paragraph 48. Skip ang aton nga paragraph kay tungod nga tama kalawak sa mensahe sa prophet. Kung talang ang isa lang ka view na paon ta kay pultin sa kalawak. Inuras niya kung ato ni sa tipunan gid nga paon tanan kasi pala bukan dali ka tatlo ka oras. Hindi pa na matapos kay hindi man ka board na prophet. So sa paragraph 48 siya kaya ganun din ito sa isang Kristiyano. Di niya kailangan ng anumang kapaitan o kunakdo. Kita nyo? Dahil pagkain lang ng Diyos ang nagawa niya makain. At hindi naman kailangan ng kapaitan para tunawin yun. Pag-ibig ang kailangan doon. Kita nyo? Kita nyo? Amen? Amo ni siya ang isa ka Kristiyano. Amo ni siya mga utod. Wala naman ta. Hambal sa mensahe ha? Wala naman ta. Wala ka kailangan abdo eh. Kung istoryahan kalapati. Amen? Amen. Na man kung may abdo, may kinahanglan pa sa mga bagay nga mga ano tira nga para tunawin, mga magkaon nga para tunawin, amo na kinahanglan ng abdo. Pero sa isang Kristiyano, hindi na kinahanglan ng abdo. Ano hanggang sa prophet? Amen. Gugma ang kinahanglan. Gugma lang. Tapos na. Maabdo ka pala ng gugma lang. Tapos na tanan. Amen. So ang gugma manamunan natin nga beses na natalagay kung ano ang gugma nga aton nga gina-istoryahan termi. Amen. So ang ini nga gugma mga kauturan, amo ni siya ang gugma nga gusto gid sa Dios nga exist diri o kung iral diri sa atong tagipusoon. Amen. Kay ang halos tanan nga klase sa gugma, magluwas lang sa gugma sa Dios, malupad man ang tanan. Amen. Amen. Malupad na sa tanan. Biskan mag-best friend pang halos, di ba? Ato na makita, grabe gid ang mga mag-best friend na kapag ka halos magkabituka na. Halos magkadugtong ng bituka, di ba? May time na may ara kidaya hindi namin kapag-intindihan na. So, dapat makita nga ang anuman nga klase ng gugma, magluwas sa gugma sa Diyos, malubad din sa iya. Amen? Nagalubad. So, salamat sa Ginoo nga, kituluan na sa Ginoo nga maghigugma kita sa gugma nga halingkit sa iya. Amen? Amen? So, may mga pagtilaw, may mga pagsulay, may mga kabugatan, may mga ups and down, pero kung ang imo gugma dira, gugma nga halin sa Diyos. Amen? Ma-intindihan mo man, Lord, bahangban mo man. Tama? Pero kung
ang imo gugma nga inihalin sa Dios Terus bakas kaya namang ano mangkalkal. Mangalkal na. Ang alam mangukay. Wala. Na pagkasala. Sa nagtigay, amo kaniya, nagkinay-kayanay na. Bisa ano ba, kung pwede ba doon, lang umarin ko. Lang ko. Lang ka kasi muna, kung hindi na. Tampo na ako. Kung kayo sa mga pabibi, kaya ang ato ng mga asawa kaya pabibi ni. Ato ng mga asawa sa lalaki ko mo. Ang ato ng mga asawa kung kasi pabibi man na sila gold. Ako galing itong isa, kulang lalaki nga daw. Stress ka, kapoy, pagpabibi sa asawa, mangati ka ang lalaki. Namalala. Mga kita galubad din lagi. Hindi ko pala ka padayon ng balong ko, ng hampa nyo lang ko. Kaya kamik si Buano, galubad din singganan, galubad din lagi. Bigala pa lang, di ba labdang mo ko? May hindi ka! Bakit? Ayaw ko na sa'yo. Tignan mo makita ka na galubad siya. Amen? So, ang gugma ang ginatubok natin, amo ni sa ang gugma nga halin sa Diyos. Amen? Biskan, ginauban na imo asawa, love mo na siya. Tama? Biskan, kurinot na ang imong asawa, ang imong bana, love mo na sa Japon. Amen? Madamo sa mga ups and down ang mga nagkakalatabo, love mo na sa Japon. Amen? So, amo ni sa nagugma. Ang hindi nga gugma, mga utod, pwede na di pabugan mo, wala'y paglubad. Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Wala'y paglubad. Amen? Kung paano siya nagigugma? May mga pagtilaw, hindi naman na yung manigan, may mga pagtilaw, may mga pagsulay. Pero ang hindi nga gugma yan, nagkapangibabaw, kita Japon niya nga gugma. Amen? Praise the Lord! So, amo ni sa nga gugma mga utod. So na may nadugduman lang ko bala nga kung paano ang pag higugma bala nga grabe gid nga makasiling ka nga ano ba? Grabe ba wala gid paglubad ba? Medyo ano na tagamaya kay ginaupdan bala sang asawa nga gulang na ang iyang gulang naman nga banati. Di ba mapagunting? Dutay na nabuhok mo. Dutay na kita buhok. Gulang na sila mo. Piskan yung tayo na buhok, pero mapagunting pa na. Grabe kita no? Mapagunting pa na. Di kayo pagkatanaw sang barbero, ang iyang buhok, dutay naman lang gid. Pila na lang bro kanahot. Pila na lang kanahot. Tinagambal ang nabasa ko pa na niya. Nagambal ang barbero sa iyang bana. Siling nga tiyoy, anong tani imo nga buhok man? Isipon tani o guntingon tani. Kaya pila lang kanahot mo. Gawin ka mo sa batsang asawa, hindi pag-isipon, hindi man pag-guntingon, lugumon, grabe ka, ipaitong pagkita mo. Wala hindi na paglubad, no? Love na lang kayo nga. Lugo pa lang kay bukay na mo. Biskan ko na lang kami, ipaitong padyapon mo. So, gugma nga, wala yung paglubad ng autor. So, oras pa. So, amat-amat ako sa atong highlight. Magutong ka muna karon. Karon yung kalapati, paukupagin sa mga dali ang isa pagit ka background sa kalapati, nga ako si God. Kaya ining kalapati nga ang Diyos, gin tuytuyan niya, kaya nag-lead siya kay dalawa sa mga dali, kaya importante kayo. Nag-lead siya sa kordero nga mo kay Lord Jesus Christ. So sa pag-lead niya, gusto ko makita niyo dira. Okay, sa lalangit. Ginlead niya ini ang kordero nga mo si Lord Jesus Christ mga kauturan. Paragraph 66 na sis no? Nga mo si Lord Jesus Christ ginlead niya pangadto sa
Kalbaryo. So, importante po kayo magpaon naton kay kung wala ang dugo sa Kalbaryo, wala man ta nagawad o kung wala ta natubos. Amen. So, ang ini nga kalapati nga sa symbol sa aton nga Diyos, nag-lead di siya sa Kordero, nag-lead di siya sa anak sa Diyos pagkato sa Kalbaryo. Kaya pag-abot dito sa Kalbaryo, ginpiha, ginkusit, hati ang katawan sa aton nga Ginoong Hesus para gawad sa aton nga mga sala mga utod. Paragraph 77, paragraph 77 Genesis. So sa paragraph 77, gintalakay sa mga dali sa prophet sa panahon din gintalakay kita guys ang aton nga lugar is Asia. So sila diri ang sa una ang mga negosyante nga Chinese hindi sila kabalo magsulat bala sa English. So kung may ara sila nga negosyo, kung may ara sila nga laundry o kung pagpalabada, pag mag-issue sila sa resibo, isulat nila sa papel, pagkasulat nila sa papel, disipo na nila ang papel, pagkagihis nila sa papel, ihatag nila sa hawig sa isa ka pabinan sa iya. Halimbawa, ikaw, nakasundo ta o ari, disihon mo na ihatag sa imo, ako na sa mawit. So, kung may ara ka transaksyon sa akin, ara ka maging business, ara ka maging palaban, pag-abot sa pag-claim mo, ipakita mo sa akin ang papel, kahit itandi ko, pagka-tandi ko, ihatag ko sa imo, magawad mo. Amen? So, paragraph 77, 71, 72, 73, 74, ang pag-kustit sa Diyos dito sa Ginoo sa krus sa Kalbaryo sa Galawas, amo ato ang pinaka-gawad sa aton. Ato, gidalas ang Ginoo ang Galawas sa krus, ipadala din sa aton ang hawid, resibo, Holy Ghost. Amen? Hallelujah! Pag-claim sa pag-awad, kinahanglan ano ang Holy Ghost? Kinahanglan word by word. Pure word of God ang marakansi. Hindi pure word of God. Hindi ka madala sa rapture. Habang kayo na sa aton na exhorter, ang millennium, hindi sa istorya lang ha. Tuol di siya. Kaya ginsaad din sa Diyos mga utol. Ang rapture, hindi niya istorya lang. Kaya ginsaad niya sa Diyos. Amen? Ang rapture, ginsaad. Ang millennium, ginsaad. So, abot sa tandianay sa resibo, sa sining kinkostit dito sa Kalbaryo. Kinanglan maano kita ha? Masibugin. Masibugin, anak ko ba sa? Masibugin mga kauturan. Pwede ta mabasa ang okay? Ngayon, ang ipinakita nga ng Diyos sa kanya rito ay ito, ang mga haing ito ay nagpapatungkol kay Kristo. Yun na lang kung paano dinala ng Diyos si Jesus sa Kalbaryo at tinapak siya at tinanggap ang katawan doon sa langit at ipinadala ang Espiritu pababa sa atin upang ang siyaring Espiritu sumasa kanya ay narapat lamang ng mapasa inyo upang lumapat na isang sa katawan. Amen? Hindi denomination, kundi ang salita kung ano siya. Kita nyo? Padayon nyo 74. Ang Holy Ghost nga nag-abot sa aton, ang uli siya ang pinakahawig ta. Ang uli pinakahawig ta pagka dagtil, pagkasibo sa halin sa babaw. Amen? Kinanglan ang iwalit tadi, kinanglan ang ihambal tadi, ang ihambal ang isang propeta. Amen! Hindi, pwede ba na ako nga? Kasi hindi magsibo. Kasi hindi magsibo, kung sa ilong rupa, magakdan dito, magwali-wali ta sa aton, magambal-hambal sa aton, pagkadaptil sa halin sa babaw, nga isibo na, uy, hindi ba niya magsibo? Ay nga, wala mo gingamit ang pinakaminsahe na dala sa Holy Ghost na message. And then, nga amo lang din ang pwede nga mga daptil sa sila na hawid. Amen? So, panigurado, amen? Panigurado tagnaw ito. Yaman lang nila naging hambal isang propeta, manigurado kita yan. Amen? So kung ako nag-awali, mas better na ihambal ko na lang ang mensahe. Kung may alam ng tuwa, mahambal din mensahe lang. Amen? Kung maiilong ko, halin lang sa Tagalog. Kung maiilong ko, halin lang dapat sa English.
ta karon ulo interpret ta karon nga pag sa buhok, mambal ka karon nga. Importante laba. Hindi laba. Nag-interpret na. Pwede ang laba. Ang babae magpalaba sa buhok, laba. Pero hindi yung laba-laba. Ana. Budlay na kasi kung kompromiso na sila karon. Pag ang Bible nga, ang babae hindi magpautod buhok. Hindi magpautod buhok. Hindi na pag-interpret na pwede ang laba. Hindi lang laba-laba. Asos. Gaya na karon. Pag ang babae hindi magpautod. Ay, manigurado kayo ang mga kauturan eh. Kung hindi ka manigurado, pagtandian kayo karon na mga ka. Kasi boy, sabi ko Lord, madala ko sa rapture. Tumbo ka pa, hindi ka madala. Di ba? May ututan na yung nagdambo sa nadala sa rapture. Grabe ka pa yan, tumbo mo. Pero ilang lang ang mga dambo. May buot na siniwan ng Diyos, di ba? Hindi ka Brad, nagdambo ka kung wala ko nadala sa rapture. Sinaguti, grabe akong tumbo mo. Kaya ako na sila! Nagpiliin siya! Wala tumbo sa mga tumbo sa dami ko. Kahit hindi yung sa mga tumbo. Hindi man sa mga kasaka. Paano ka makasaka nga? Wala ka resibo! Wala ka nagawan! Amen? Kaya makagawad lang sila ang ining. Ginoo nga ito ginaalagad. Kinanglan gani. Fit kinang pagtandiaan ay sa sila nga resibo. Amen? So, dahil na kayo, gusto ko pa ng highlight mga utod. So, ining kalapati, kaya napata naman gamay ang mga background, ining kalapati mga kauturan, amor gini siya kaliya ang kalapati nga hindi siya kasubong sa uwak. Nakita ka gina, manang waking kahalimbawa sa tumulo, sa believer nga hindi masaligan, makakagturang gani sa kalibutan, malipat na magbalik. Hindi na siya kabalik. Mawili na siya sa mga utang sa hindi kakalimutan. Amen? Nakita niyo ang uwa? Nakita niyo ang hindi mapagkakatiwala ang ibon na kanay. Mawili sa kalimutan, hindi magbalik. Pero ang pating, ang kalapati, mga utol, pag buhi sa iya, marunduman na git kundi sa halin, mabalik sa iya mga kauturan niya, mabalik sa hallelujah! So ang kalapati, paragraph 122 na tasis, kay election pa akong oras. Paragraph 122, ang kalapati mga kauturan ay isa di siya ka may pagid na gusto ko pakunod sa minutes lang kaya man ang pating kaunta ng ibang kaon kinsimbol sa kada nation sang paghidait pala peace. So halos kada nation ang pagka-describe nila o pagpakita nila kung simbolo nila sa kalapati pala peace o kung paghidait. So amen. So peacemaker kita galingan. Peacemaker kita galingan mga utod. Amen? Hindi ta troublemaker ha. Peacemaker kita yung mga utod. Kung sabihin ang bride of Christ, may dalagin siya makagidahit. Hindi na siya sa ano pagin. Wala na siya sa anuman ng mga kapaitan. Wala na siya sa anuman ng mga bagay-bagay. Wala man siya abdo. Ang ari man lang dahil sa iya kugma. Amen? Brad, I love you with the love of the Lord. Di ba? Nakakita na kamo sa nagsabtanay ng mga matured na Kristiyano. Ako nakakita na ko. Pagkatapos nila sabtanay, tapos nila gamay nga diskusyon, hambal sa isa, nabilib ko mo. Nawala ko sa hambal sa isang isa. I still love you with the love of the Lord. Grabe no? Grabe no? Doon natin kulang na namin dyan, wala nag-intindihan ay pagkatapos sila, wala pag-intindihan ay, ang ako na batian, I still love you with the love of the Lord. Dahil ang kalapati ng mga utod, no? So ang kalapati, ang dalasin eh, peace. Pakon pagkidait. So, ibutan mo sa ating kabalingon, ang dala ko gali, pagkidait. Thank you Lord, pagkidait akong dala. Amen. Hindi kagamo, hindi trouble, hindi hindi pagidait. Kaya kung may arinig man ako ang sa mensahe, kung may arinig magigila ako sa akong sulod. Love. Amen? No choice.
No choice ang bride, no? No choice ka. Wala ka man rapto. Wala ka man. Love na ng araw na sa imo, di man rapto. Kaya kung di rapto, wala na. Matunaw-tunaw mo pa na karoon ng mga bagay tagay na hindi na matunawon. Wala rapto eh. Ang alala. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord Jesus. So, ang kalapati, paragraph po na nito ay isa itong home loving bird na nakauturan. So, dahil nakaulat ng highlights na kay Draco, paon nga ang gulo ang ining na mensahe. So, ining nga kalapati nga gitawag niya nga home loving bird na nakauturan kay biskan sa diin ni siya ka-star mga kauturan, mapalik gini sa iyo. May nabatian ko nga isang katao nga nag-obra na sa barko. Grabe nga nakakabilib ang kalapati. Nga Taiwan mo balik sa dulo na kapatid sa Pilipinas. Grabe na siya nakakabilib ba? Sabi ko hindi sa akin ko hindi kay nakakabilib ang kalapati. Imagine na pala, layo-layo na pala ng Taiwan. Di ba ang Taiwan sa dulo na sa di na part sa Pilipinas wala man muna katapat. Wala man muna katapat. Wala na ngayon pa naman discuss. Pero basta sila nga, ginguyan ang patay mo ang kalapati. Dala sa barko. Dala sa barko, magbuhi sa Taiwan. Imagine na pala ang kalapati. Balik di sa Pilipinas sa masyadong nakapart sa island sa Pilipinas. Ma-inspire ka dito sa pating mga utod. Nakaka-inspire sa mga bird mo. Terribly ka siya. Guys, piskan daw ano kalayo. Piskan daw ano ka. Ano guro na ang mga sa lago pang muna na. Halin ko sa kung sa diin to. Pero kalayo. Mabalik din siya mga utod sa kung sa diin sa nagalin. So, ako rin sa ang kalapati naging ano rin siya? Home loving bird na utod. So, paragraph 123. Paragraph 123. At isa pang bagay dito, lagi itong tapat sa kapares nito. Grabe gali ang loyalty. Grabe ang loyalty sa kalapati ng utod mo. Amen? Sa una, wala ako na yung kamaluya. So, ginawa nila sa prophet eh. Grabe gali ang loyalty sa kalapati. Hindi mo na siya gali ang basta-basta na makanto sa iba niya. Kay kung sinuna gali ang iyang mate, dira ang gina sa gali niya. Amen? Grabe ang loyalty. Paragraph 123, pagbasakon ko lang. Paragraph 124. I-jump kasi sa paragraph 124. Na, kay hingagawon ko para na iligay ka mo kaayong ang gutom. Okay? Pero laging tapat nga ang kalapati sa kapares niya. Lagi! Hindi siya nangiiwan! Hallelujah! At siguro'y hinto muna ako ito pansumandali upang sabihin ito ang isang tunay na nobya, babae, kalapati, ay tapat na rin sa kanyang kapares. Hallelujah! Hindi mo na siya mabasta-basta dalas kung anuman ng mga denominasyon, mga doctrine, mga anuman na klase ng mga mapang-akit ng mga salita sa dogma. Hindi mo niya madala ang bride as kalapate. Wala sa mga dala na sa iyo. Amen? Wala makadang kita siya. Manatili itong tapat sa kanyang kapares salita. Laging tapat. Amen? So ang bride na maturan kita, loyal kita gali ang mga utol dyan. Ang loyalty ang kita sa aton. Amen? At tandaan ha, hindi ito nang-iiwan. Amen. Amen? Hindi ito nang-iiwan. Palagi niyang iniisip ang kanyang bahay. Praise God. Palagi niyang iniisip si Lord. Thank you, Lord. Hallelujah! Kailanman hindi siya nang-iiwan. Kailanman hindi niya gusto magpalayo. Kaya hindi siya magpangalagad. Kaya sawa na siya. Pag-abot siyang diribling ang mga problema, pag-abot siyang diribling ang mga kabugatan, kailanman hindi mag-aabot sa itahipusoon na magasiling siya na mangluyan ako. Hindi na ko. Mapalayo ko pangalagad. Hindi mag-aabot sa iya. Kaya laging dapat siya sa kanyang
siya nang iiwan. Amen. Hindi siya nang iiwan mga utod. Amen? Oh, Praise God. sino na ang nangiiwan kay Lord? Oh, di ba? Sino ang gusto mag-abroad? Oh, lugar man lang ano? Lugar man lang na siya. Pero sa espiritu, hindi man no? Layo ka na si Apostol Pablo. Hambal niya, ara ko na, sa espiritu. Kasi, hindi siya nang iiwan. Thank you, Lord. Hindi siya nang iiwan. Palagi niyang iniisip ang kanyang kabiyak. Amen? Sino sa inyo ang lagi naiisip si Lord? Amen. Kahit naglambot pa ako sa mga malayo na lugar, ginhapoy sa dirikli ng mga sirkumstansya. Pero sino ang sa inyo lagi nyo iniisip si Lord? Thank you, Lord. Lagi nyo iniisip si Lord. Gusto nyo mag-intol, gusto nyo magpangalagan, gusto nyo magpadayon. Ginamingaw ka sa iyong balay. Ginamingaw ka kay Lord. Ginamingaw ka sa iyong mga kauturan. Ano na siya? Kalapati. Kaya ang kalapati kailanman wala na siya. Hindi na siya umak nga kung makakalayo. Malipak, magbalik. Nadumduman siya, nalipatan niya kung saan siya naghalin. Ang kalapati hindi. Palagi niya naiisip home-loving virgin. Palagi niya naiisip ang kanyang bahay. Amen? Di ba hanggang ni David, masarap magpunta sa bahay ng Diyos? Hallelujah! Praise the Lord! Glory! Glory! Palagi niyang natutunton ang daan pauwi para na 127 says, kabalugin sa Galilea magpangitadalan pabalik. Hallelujah! Nais natin bigyang diin ang tungkol dyan isa ilang sandali at kayo bilang mga Kristiyano na unawaan nyo naman ibig ko sabihin naintindihan nyo na? No, naintindihan nyo na ato sa mga ginahambalan. Palagi nga itong natutunton ang daan pauwi. Kaya naman nagagamit ito bilang kalapating tagapagdala ng mensahe. Amen? Kahit masaligan siya. Hallelujah! Bisa nyo anong kabudlay ng sitwasyon, makatultol siya puli sa iyamalay ng kinalinan. Hallelujah! Lagi niyang natutunton ang daan pauwi. Amen? Amo na galing nga. Wala kita nagapalayo sa Diyos. Amo galing nga wala tayo nagapalayo sa balay sa Diyos. Ari ta dinipirmi. Palaging nandito. Palaging sa Diyos. Palaging sa tahanan ng Diyos. Yan ang kalapati. Amen. Yan ang kalapati mga kapatid. So, ari pa, lasa lang. Kaya may history ka rin na tuod ni siya na istorya na natabo sa pagtiklay sa First World War mga kauturan. Ang isang propeta, subalit yun na isang talagang nakaantig na bagay na nangyari. Paragraph 129, please. Ara na, istorya ko na lang, basahan nyo lang daan. Mananggera, halong pag-ideya sa una. Tama? Kaya ang gera na ini, halos ang superpower, halin pa sa una, di ba Amerika din na? Damo abi sa kalyado eh, damo yung makatin sa iya. Karoon nga rin, dito tamain ha, gabay na lang dito tamain. Karoon nga rin, ang mga Amerikano, mga isa ka batalyon, na ano sila na sukol sila sa mga German. Nasukol sila sa mga German. Ang ilang mga bala, makita nyo, na ang ilang mga bala, as in, wala na halos. Paubos na. Tapos hambal ng prophet, ang German, grabe na pag-abot sa hukbo sa German, may pahalin sa bukid, may nagapausos, may halin rin, may nagakabanti, may grabe kita ang pagkipon bala sa mga Amerikano. So, sa madaling nga pulong, ano man oras
pwede sila mapatay tanan. Grabe ang kontra eh. Grabe na ang kontra. Ang ilang mga bala, paubos na. Wala na halos. Pila na lang ang putok. Ako nakatanaw ko wala sa movie na wala nga. World War II na bala. Tapos mahibipod ka, uy, grabe nga. Maantig ka ba? Dahil mapatay na lang sila na daw. Wala, hindi ba lang kabuhin, no? Magaling. Partira sa siningang kalibutan. Ano na, gabanti ang German. Kahit sa madaling na pulong, wala na sila halos kalaban-laban. Wala na ipaubos ng mga bala. Guro, ang iba na guro, pilason. Kita ako sila pati ilang mga radyo na igop na, hindi na makapunta. Di ba sa mga movie nga matanawan ka? Magamit sa telepono, paano paggamit ng telepono kayo? May igop na sa bala, nawasak na ang telepono. Wala na sa gamito. Ari! At mangyaring naalala nung isa sa kanila na may dala-dala siyang munting hayop na kasama nila. Amo rin kalapati! Sa lahat ng palihog. Nagamdaman niya, nasa mula naging hopeless na gid sila. Hopeless na gid. Hambal sa isa, uy! May kalapati ng kudigali! Naara na. May kalapati ng kudigali! Ari! Wala na radyo! May pag-asa pa ka? Nabuhayan sila ng loob. Nabuhayan sila ng loob ng mga otod. Sa pagkabuhay sa ila loob, ginsulat sa isa sa nag-aalaga sa kalapati, ginsulat kamay sa papel. Sila niya, nasusukol na kami sa ganitong posisyon. Siyempre sila na nakaintindi na kayo, hindi man tayo mga degree ba, may mga 0, 33 degree ang mga amna. Wala man tayo nakatuon sila. Pero basta ginsulat siya to. Nasusukol kami sa amon nga posisyon, degree ako na muna. Kinbutang niya sa tiil, sang pating, sa kalapati. Kagin! Malupad, may sound pa para mabukta pa mga sikreto yun ako. Ikamay na lang ganyan. Para bukta, tayo ba sikreto yun na? Ano na? Gamay na lang yung pag-antos. Hindi ba muna pag-antos enjoy nyo pala ang message mga utod? Nasusukol na kami! Ataw pagka butang sa tiil, palupad sa kalapati! Pagpalupad sa kalapati! Sa dali ng pulong, impulog ng kalapati pataas! Patakaw kayo ang bayang kalapati! Hallelujah! Man ang German, swito man paggalit na sila! Ano? Tapos ang badilig niya, ngayon, isa na siyang imo na nagbabalik lagi sa kanyang bahay. Aral na siya? No, lagi niyang maiisip ang kanyang babae sa atin sa Lord eh. Di ba? Ano ang maiisip mo kung sa malayo ka? Di ba? Mapati ko kung puro ka lang handog sa kabuhian ni mga ginapinsan. Hindi ko mapati ka, hindi mo naisip sa Lord. Hallelujah! Although may mga handog, pero naisip ko si Lord eh. Di ba? Naisip mo kung paano maglingkod, naisip mo kung paano mag-amba, magdayaw, tanang-tanang. Naisip mo yun eh. Amo na ganing ka gusto mo kitang balik sa balay ng Diyos eh. Amen? So ito na. At nung paglipad niya, pataas, nakita ng mga liman, mga German gali. Swito manigali kayo po. Sus, hambal nila. Ayun na! Naglupad na! Pag-mensahe na kayo ng rescue. Hambal sa mga German, ayun na! Nagpadala ng mensahe. Bakbakan ka! Grabe mga utol. At ang paglipad niya pa itaas, nakita ng mga liman na gano'n ang nangyari. Kaya ang ginawa, sinimula nila siyang pagbabarilin ng yung kalapati at tinamaan siya na isa sa kalibre 30. Di ba ang bala sa 30 caliber machine gun, dako na siya? Amen? May mga utol. Tuod niya nga natabuhan, hindi niya ibuha. Pagpaimbulog niya, mapuli siya eh. Pagpaimbulog niya, grabe. Paspas niya na niya, bumbahon na siyang 30 caliber machine gun, nabali. Noon ang kanyang paa. Uy, naiiyak pala ako sinama. Nabali niya paa. Igo siya sa tiil mga utod ng malapati. Pagka-igo siya ng tiil, bali. Pagkabali, isa namang
ang bala ang humapak na malaking bahagi ng likod niya. Gumuhit yun sa dibdib niya. Nandun sa dulo. Grabe yung pagkaigo sa bala. Hati, tapos pababaw. Hindi ka luluko yung kalapati. Gumuhit yun, tama sa dibdib niya, ng dulo-dulo. Napila yung isa niyang pakpak. Nabali na ang deal. Napila naman ang pakpak. Napaglipat niya, grabe ka, paspas niya. Subalit, pinilit pa rin niyang pumailan lang. At sa wakas, nakarating din siya. Ay, amen. Pakpak, yung dugtungan nun ay tinamaan at patagilid. Natuloy siyang lumipad. Ang paglipad niya, ang mahapon lang natin. Ibig natin ang mahapon na, bali pa ang pakpak. Ang isa ka, pakpak na kampay ka, Allah. Amen. Patagilid, natuloy siyang lumipad. Subalit, pilit pa rin niyang pumailan lang. At sa wakas, nakarating din siya. Pilay, sugatan, bali, bugbog. Subalit, bumagsak siya dun sa kampo. Dala-dala ang mensahe. Oh, what a dog! Hallelujah! Praise the Lord Jesus! Amen! Ako nga sa aton, ang mga pagtinaw, ang mga pagsulay, ang tanan ng mga dagok sa kabuhi naton, na nag-aabot, na kung kaisa nyo binabalian kita. Amen? Kung binabalian ka, naggrabe ang mga pagsulay, naggrabe ang mga kabugatan, mga ups and downs sa kabuhi, mga kulturan. Pero ang naiisip ko pa rin, pumunta, bumalik sa bahay ng Diyos. Bumalik sa Diyos. Lagi mo naiisip ang Diyos niya. Lagi mo naiisip ang Panginoon, mga kulturan. Amen? Ang muli siya ang isa na kalapati. Ang muli siya ang aton isa na katangian, mga kauturan, na gustong-gusto natin pumunta sa ating Panginoon. Lagi-lagi nating naiisip ang ating Panginoon. Amen? Kaya gustong-gusto niya umuwi. Ang bansang prophet, pagpalupad sa kanya, naiisip niya kaagad ang kanyang kaparis. Naiisip niya ang kanyang bahay. Kahit anong pagsubok, anong mga balakid, bali ang paa, bali pilay ang pakpak, nabugbog, tanan na halos nandoon na, pero hindi siya sumuko. Amen! Kumampay siya ng kumampay, kahit pilay na. Amen? Hanggang makarating siya sa kanyang tahanan. Amen? Ito ang mga bride of Christ. Amen. Siguro ito ng mga bride of Christ. Nagdra mo na sa naang gulo tanawon. Nagdra mo dito sa tanawon. Kaya pwede ka nawak sa mensahe ng mga kauturan. Amen. So, wala sang rason ang bride na hindi magpatuloy. Amen. Wala sang rason ang bride na hindi magpadayon. Kaya anuman nga mga pagsubok, anuman nga mga kasakitan, babalik at babalik ka sa tahanan mo eh. Kalapati ka eh. Kalapati ka din. Kahalimbawa tayo sa Diyos sa isang kalapati. Akala natin noon ang kalapati basta-basta lang. Hindi. Hindi basta-basta. Kahalimbawa kita sa mga kalapati, mga kapatid. Amen? Kahit di ba nasa malayo ka, lalo nasa doon mga kapatid natin na napunta sa malayo. Di ba ang iniisip nila, palagi si Lord? Kalapati! Yan ang kalapati! Yan ang kalapati, mga utod eh. Amen? Praise the Lord? So, hanggang dyan na lang ako. Praise God! So, God be the glory, God! Dalayaw ko ng Ginoo ng mga utod. Hallelujah, God! Di na pamapayos ang mga magaling. Ginoo! Salamat, Gid. Lord, ang mga kauturan sa mong ari nga nagapungko, lagi ko, Lord, kabalo kung ano ang ginaatubang ng mga sirkumstansya sa kabuhi. Lord, may nangarisari kami nga dining dira sa imo. Isa-isa nga ari nga nagapungko,
Wala kulod kabalo kung ano ang mga ginadala. Ayhan may mga kasakitan, ayhan may mga problema, ayhan may mga pagtilaw,